Kumpiyansa ang mga naghain ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na lulusot sa komite sa Kamara ang kanilang reklamo. Sa susunod na buwan sa susunod na linggo ay tatalakay na ang impeachment complaints. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Sa February 2 hanggang February 4, tatalakayin ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan mismo kay House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Definitely, these dates will be dedicated for the purpose of determining sufficiency in form and substance. Kung kulang pa itong hearing dates na ito, we will be scheduling further dates on the succeeding week. Una, i-consolidate muna ang dalawang impeachment complaint na inihain ni na Attorney Andre De Jesus, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at ng grupong Bayan at Makabayan Bloc. Pagkatapos ay tutukuyin kung sufficient in form ang reklamo. Dapat ito ay signed at verified. At sufficient in substance, dapat may recital of facts o paglalahad ng mga katotohanan na bumubuo sa inihaing paglabag sa naturang reklamo. Importante raw ang bahaging ito dahil kapag hindi sapat ang form at substance, hindi uusad ang proceedings at pwedeng ibasura na ang reklamo. Bibigyan ng pagkakataon na magpasa ng sagot ang respondent na si Pangulong Marcos at mag-reply naman dito ang hanay ng complainants. Oras na makompleto at matapos maisumite ang lahat ng mga ebidensya, ide-determine kung may sapat na basehan para suportahan ang impeachment complaint. Dito na gugulong ang pagdinig. Probable cause, it means the possibility of having committed the act or the crime. If you will remember, requirements of verification, the allegations must be based on personal knowledge, di ba? If not personal knowledge, authentic records. Mag-iimbita ng mga complainant, testigo at maging ang respondent o si Pangulong Marcos. Pero prerogative raw ng Pangulo kung dadalo o hindi sa pagdinig. Mayroong 60 session days ang komite para magsumite ng kanilang findings and recommendations na pagbobotohan sa plenaryo. Kailangan ng 1/3 ng mga kongresista o 106 na boto kung i-impeach o hindi ang Pangulo sa plenaryo. Nanindigan si Luistro na sa kabila ng naunang naging pahayag ni Speaker Bogie D na walang basehan ng impeachment laban sa Pangulo, mananatili ang independence at pagiging patas ng Committee on Justice. I am expecting the entire Justice Committee to act with utmost independence and impartiality. Kumpiyansa ang isa sa mga complainant na si dating congressman at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na lulusot sa review ng komite sa form at substance ang kanilang reklamo. Meron din daw sapat na basehan ang kanilang grounds na inihain. The President is a strong ground for impeachment, for betrayal of public trust. So we're confident, all things being equal, in an ideal world where decisions are made on the merits and on the law, we will win the grounds on impeachment dito sa kasong ito. Samantala sa February 6 na matatapos o maglalaps ang one-year bar rule sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, handa silang dinggin din ang impeachment ng bise, oras na i-refer ito sa kanilang komite, kasabay ng impeachment hearing sa Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.